Magandang gabi, Pilipinas! Lumipad na patungo ng Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon para sa 4 na araw na state visit. Bago umalis ang Pangulo, inilatag niya ang pangunahing agenda ng kanyang state visit na nataon sa ika-70 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. Umaasa ang Pangulo na lalong magiging matatag ang strategic partnership ng Pilipinas at Japan, lalo na sa larangan ng depensa, kalakalan, space technology at iba pa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria. Lumipad ang Flight PR-001 sakay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete at mga kinatawan ng pribadong sektor. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagbisita niyang ito sa Japan sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng daigdig. Nais ng Pangulo na paigtingin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa agrikultura, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology at improvement ng Mindanao, kung saan binigyan diin ng Pangulo ang malaking ambag ng Japan sa Build Better More program ng gobyerno, partikular ang mga railway projects at mga malalaking proyekto sa Mindanao. During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights. Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi upang pag-usapan ang mas malawak na kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at kapayapaan sa rehiyon. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. Dagdag pa ng Pangulo, isusulong niya ang mga prioridad at interes ng bansa at tatalakayin ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang West Philippine Sea, Gitnang Silangan, ASEAN, pakikipagtulungan sa Estados Unidos at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council. This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and the most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis. Magkakaroon din ng imperial audience ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa Emperor at Empress ng Japan bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa at magkakaroon ng pagpapalitan ng pinakamataas na parangal mula sa Pilipinas at Japan. Kabilang din sa mga magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kasama ang mga business leaders ng Japan upang hikayatin silang mamuhunan sa bansa at ang pakikipagkita niya sa Philippine community doon. Isang mas matatag na samahan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang layunin ng pagbiyaheng ito ng Pangulo, kung saan inaasahang mas mapalalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.